Spartans! What is your profession? Idana, 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 Magandang araw sa lahat, ang kwentong ito ay ang Labanan sa Kalangitan, chapter 102 at 103. Nakatingin kay Teacher Ruoli na nakatitig sa kanya na may pekeng ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Xiaoyan na ibuka ang kanyang mga kamay bago nagkunwaring masama at matalim na sulyap kay Zhon'er na tinakpan ang kanyang bibig upang itago ang kanyang pagtawa. Hehe, hayaan mo itong tapusin ang pagpaparehistro ngayon, 7 araw pa tayo dito. Congratulations sa lahat ng mga bagong estudyante na nakapasa ngayon, mula ngayon magiging miyembro ka na ng Jianan Academy. Umaasa ako na ang lahat ng mga mag-aaral ay matapos ang kanilang mga paghahanda sa loob ng 7 araw, pagkatapos nito ang lumilipad na envoy ng Jianan Academy ay darating sa Wutan City at maaari na tayong lumipad ng direkta sa akademya. Ibinulong ni Teacher Ruoli ng scroll ng balat ng tupa sa kanyang kamay habang siya ay mahinang tumawa. Sa mga salitang ito, lumiwanag sa kaligayahan ang mga mukha ng lahat ng tao sa tolda. Napatingin si Xiaoyan sa bahagyang nakangiting teacher na si Ruolin habang humakbang siya pasulong at ngumiti. Teacher Ruolin, may iba pa po ako, oh. Xiaoyan, ang munting henyo, ano pa ang kailangan mong talakayin sa guro? Itinaas ni Teacher Ruolin ang kanyang maganda at kaakit-akit na mukha habang sumagot sa isang mapanuksong tono. Ang awkward na palayaw ay nagdulot kay Xiaoyan na magpakawala ng isang nakakahiyang ngiti habang umiling-iling at sinisiyasat, Iniisip ko kung pwede lang hindi ko kayong sundan lahat sa Jianan Academy dahil may importante pa akong kailangang gawin. Teacher Ruolin, posible bang humiling ako ng ilang bakasyon? Humiling ng bakasyon. Bahagyang natigilan pinagdikit ni Teacher Ruolin ang kanyang mga kilay bago mahinang tumugon, ayon sa mga patakaran, bukod sa ilang itinalagang araw, ang mga bagong estudyante ay walang pag-alis sa school year. Ngunit mayroon akong tunay na mahalagang bagay. Nagkibit balikat si Xiaoyan at idinagdag sa isang solemne na boses. Napakahalaga, hanggang sa wala na akong pagpipilian kundi ang pumunta. Sa tabi niya, ang maselang mukha ni Zhon'er ay naging mas madilim sa mga salita ni Xiaoyan, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kalikutin ang kanyang buhok. Akala niya noong una ay magiging masaya ang kanyang paglalakbay sa Jianan Academy ngunit ngayon ay biglang nawala ang kanyang sigla. Humihiling ng bakasyon. Gayon din, nabigla si Xiaoyu sa sinabi ni Xiaoyan. Tinitigan niya si Xiaoyan, hindi niya magawang maisip ang sitwasyon. Habang tinitingnan ni Teacher Ruoli ng solemne na mukha ni Xiaoyan, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ilang sandali pa ay sa wakas ay malumanay siyang tumango at mahinang sinabi, sige. Gaano katagal ang pahinga mo, kung hindi masyadong mahaba, maaari kitang tulungan sa awtoridad na taglay ko. Tumingin si Xiaoyan sa maamong mga mata ni Ruolin at biglang naramdaman ang pamumula ng kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, awkward niyang sinagot, malamang. Mga 1 taon. Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig niya, biglang tumahimik ang buong tolda. Isa-isa, ang nagtatakang mga tingin ay mabilis na lumingon sa kabataang nakangiti ng alanganin. Mga 1 taon. Sa sandaling ito, naisip ng bawat tao na may problema sa kanilang pandinig. Kahit na nakakita na sila ng mga request for leave dati. Humihiling ng 1 taon na bakasyon pagkatapos lang magrehistro. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito mula nang itatag ang Jianan Academy. Itong lalaking ito mula sa iyong angkan. Ay masyadong mapagmataas tama? 1 taon. Sinasadya ba niyang hindi pumunta sa Jianan Academy? Nakatitig si Zuni kay Xiaoyan, natulala, habang mabilis niyang binatukan si Xiaoyu sa isang gulat na boses. Mapait na tumawa si Xiaoyu habang umiiling, hindi rin niya maintindihan kung saan nanggagaling si Xiaoyan. Nagbibiro ka ba sakin? Ipinikit ni Teacher Ruolin ang kanyang mahabang pilikmata dahil hindi niya alam kung matatawa o maiyak siya sa mga sinabi ni Xiaoyan. Humihiling ng 1 taon na bakasyon. Ito ay halos 1/4 ng kabuoang oras na ginugol sa akademya.
Walang magawang umiling si Xiaoyan at sinabing, seryoso kung tinatalakay ang bagay na ito sa guro. Nang magkadikit ang itim na kilay nito, tiningnan ni Teacher Ruolin ang mukha ni Xiaoyan kahit na bakas dito ang kawalan, wala siyang mahanap kahit kay titing na biro nito. Napabuntong hininga si Teacher Ruolin habang umiling-iling bago mahinang sinabi, masyadong mahaba ang bakasyon na ito, wala akong autoridad na aprobahan ito. Dapat mo na lang itong talikuran, sa paghusga sa iyong potensyal tiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na uri ng pagsasanay mula sa akademya. Bakit mo sasayangin ang iyong oras sa halip na magbakasyon? Nang marinig ang payo ni Teacher Ruolin, napatawa si Xiaoyan, ito na ang pinakakonserbatibong pagtatansya. Ang walang laman na kamay ni Teacher Ruolin ay minasahe ang kanyang maliwanag at malinis na noo. Tulad ng kanyang inaasahan, ang munting bastard na ito ay nagdala na sa kanya ng napakahirap na sakit ng ulo, pag-uudyok ng mga problema bago pa man siya opisyal na maging estudyante. Mukhang may potensyal siyang maging sakit sa isang na estudyante. Masyadong mahaba ang bakasyon. Muli na namang umiling, bumantong hininga si Ruolin, may mga implikasyon na ang kanyang mga salita na tatanggihan niya ito. Kung hindi ako makapag-iwan ng isang taon, sa palagay ko kailangan kong mag-withdraw. Kung may pagkakataon ako sa susunod na taon, muli akong sasali sa enrollment ng Jianan Academy. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at masungit na sinabi sa malumanay na boses. Withdraw. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan, nagsimula ang kaguluhan sa tent. Sa isang tabi, si Xiaoyu ay napatapak sa kanyang mga paa sa pag-aalala. Nang makitang ginagamit ni Xiaoyan ang pag-withdraw bilang banta, sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pagbabago sa magiliw na ekspresyon ni Teacher Ruolin. Ayaw niyang makipaghiwalay sa isang mahuhusay na estudyante na kaka-recruit pa lang niya. Matapos matitigan ng mabuti ang matigas na bata na iyon, ilang sandali pa, ang malumanay niyang boses ay nagsabi, Xiaoyan, hindi mo ba ito mapapahirapan para sa guro? Masyadong mahaba ang leave na hinihiling mo. May halong pagmamakaawa, ang kombinasyon ng malumanay na boses ni Teacher Ruolin kasama ang kanyang matamis na mukha ay humatak sa puso ng mga lalaki. Halos hindi siya kayang tanggihan ng karamihan sa mga lalaki. Marami sa mga lalaking estudyante sa loob ng tent ang hindi sinasadyang tumango pagkatapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nang tuluyan na silang makabawi ay namula sila sa kahihiyan. Sa ilalim ng pag-atake ng maselang kagandahang ito, ang puso ni Xiaoyan ay tumitibok din ng mabilis, ngunit ang kanyang pagpipigil sa sarili ay mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Dahan-daang bumantong hininga, sa ilalim ng tingin ng lahat. Umiling siya at taimtim na sinabi, Teacher Ruolin, kailangan ko itong isang taong bakasyon. Walang makakapagpabago niyan. Tinitigan ni Teacher Ruolin ang binata na sumagot ng may matinding resolution, muling nakaramdam ng pananakit ng ulo, ang walang laman na kamay ay bahagyang minasahe muli ang kanyang maliwanag at malinis na noo. Ilang sandali pa, sa wakas ay medyo nagalit sa katigasan ng ulo ni Xiaoyan, bigla siyang umupo at habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mabilis siyang naglakad pasulong hanggang sa huminto siya sa harap ni Xiaoyan. Galit na sinabi sa mukha nito, ikaw na bata, hindi mo ba kayang isaalang-alang ang nararamdaman ko? Ano ang silbi ng paghingi ng ganoong katagal na bakasyon para sa iyo? Habang pinapanood si Teacher Ruolin na hindi inaasahang nagalit kay Xiaoyan, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Pagkatapos ay walang magawa silang umiling. Ang bastard na ito ay maaaring magpagalit ng isang patay na tao sa buhay, ang makilala siya ay talagang malas ng guro. Naalala ni Xiaoyu ang mga pagkakataong siya ay nagalit ni Xiaoyan hanggang sa natapakan niya ang kanyang mga paa sa galit, bilang kapwa biktima na dama niya ang damdamin ni Teacher Ruolin. Habang nakatingin si Xiaoyan kay Teacher Ruolin na nasa harap niya mismo, ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit, natatawa lang siya ng alanganin. Tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan sa pagudyok ng galit upang magawang mawala ang magiliw na guro sa kanyang sarili hanggang sa puntong ito, gayunpaman, gagawin niya ang anumang paraan upang makakuha ng bakasyon ngayon. Malalim na huminga sa mabulaklak na halimuyak mula kay Teacher Ruo ang katawan ni Lin habang tahimik na sumulyap sa Katanji tangi at sapat na figurya ng kabilang partido, pilit na pinipigilan ni Xiaoyan ang pananibik sa kanyang puso. Sa isang hindi natitinag na titig. Sinabi niya, Guro, mayroon akong sariling mga paghihirap, mangyaring aprobahan ang aking kahilingan kung hindi. Makakaalis lang ako sa pagpapatala. Maglakas loob ka. Napakahirap na pinagdaanan ni Ruolin na hanapin kung ano ang maaaring ma-rate bilang isang demon level na estudyante, paano niya ito naiwan, agad na nanlaki ang kanyang almond eyes habang sumisigaw.
Nagkibit-balikat si Xiaoyan tumangging magkomento. Habang nakatingin si Ruolin sa walang pakialam na hitsura ni Xiaoyan. Napagtanto niyang medyo nawalan siya ng kontrol sa sarili, bahagyang namula ang kanyang kaakit-akit na mukha habang siya ay umatras. Makalipas ang mahabang-mahabang katahimikan, bahagyang dumilat ang kanyang magagandang mata habang sinasabi sa mahinang boses, balak mo ba talagang humiling ng isang taon na bakasyon anuman ang anuman? Nakita ni Xiaoyan kung paano biglang kumalma si Teacher Ruolin, ang kanyang puso. Bahagyang hinigpitan. Nakatitig muli sa kanyang magagandang mata, nakita niya ang isang bakas ng panganib sa mga ito. Ang pagkakita kay Teacher Ruolin ay nagdulot kay Xiaoyu at iba pang nakasama niya sa loob ng mahigit isang taon na magkaroon ng pakiramdam ng pag-iisip. Ang guro na si Ruolin sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na nasa isang mapanganib na mode. Bagamat naramdaman na ni Xiaoyan ang mga senyales ng panganib sa oras na ito, kahit na nahaharap siya sa isang bundok ng mga punyal at dagat ng apoy. Tanging ang sarili niya ang kayang ihanda. Napalunok siya ng laway, agad siyang nagbigay ng tuyong ngiti at tumango. Sa pagtango ni Xiaoyan, dahan-daang bumantong hininga si Teacher Ruolin. Malakas na tumango ang kanyang ulo, sinukli ng manipis na mga daliri ni Teacher Ruolin ang kanyang pinong itim na buhok habang malamig niyang sinabi, sige, hindi imposible ang paghingi ng leave. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi gaanong natuwa si Xiaoyan, sa halip ay alam niyang may nahuhuli. Habang pinagmamasdan ni Teacher Ruolin ang kalmado at kinokolekta si Xiaoyan, ang kanyang mga kilay ay nakataas sa pagkamangha. Maliwanag, ang pagpipigil sa sarili ni Xiaoyan ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Matamlay na sumulyap kay Xiaoyan, si Teacher Ruolin ay biglang nagpadala sa kanya ng isang magiliw na ngiti, ngunit ang kanyang malambot at malumanay na boses ay naging dahilan upang ang iba ay tumingin kay Xiaoyan ng may awa. Kung kaya mo makaligtas sa 20 rounds kasama ang guro. Ang mga problemang darating sa taon ng iyong bakasyon ay aayusin ng guro. Sa mga salitang ito mula kay Teacher Ruolin, nagbuntong hininga si Zuni at ang iba pang mga babaeng estudyante sa ngalan ni Xiaoyan. Maya-maya, tumingin sila kay Xiaoyu na pilit nang ngumiti ng may simpatiya at umalma, huwag kang masyadong malungkot. Ang mayabang na bastard na ito. Si Xiaoyu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay mabangis na tumatak sa lupa. Pero sa mga mata niya, bakas ang pag-aalala. Ano ngayon? Gusto mo pa bang humingi ng leave? Magiliw na sabi ni Teacher Ruolin habang nakangiti siya at nakatingin kay Xiaoyan. Bumbuka ang mga labi ni Xiaoyan habang kinakamot niya ang kanyang ulo, sa kanyang itim na mga mata, halos makita ang bakas ng pangungutya. Tila nagbubulong-bulong sa sarili sa loob ng mahabang panahon, si Xiaoyan sa wakas ay matatag na tumango sa kanyang ulo sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Of course. Sa mga salitang ito, ang ngiti ni Teacher Ruolin ay naging mas maganda at nakakasakit ng kaluluwa habang mas delikado din. Nang marinig si Xiaoyan na sumasang-ayon sa kondisyon ni Teacher Ruolin, lahat ay binato sa kanya ng isang magalang titig. Bagamat napakagaling ni Xiaoyan, ang malaking agwat sa pagitan niya at ni Teacher Ruolin ay napakahirap lampasan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Daozi at Dadaoshi ay hindi isang bagay na magagawa ng isang tao sa pamamagitan ng talento ng isang tao. Natigilan din si Xiaoyu sa sagot ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, walang magawa siyang bumantong hininga. Tila hindi babalik ang lalaking ito hanggat hindi siya nabangga ng pader. Medyo maliit ang lugar na ito. Pero labas tayo. Nakangiti kay Xiaoyan, inakay sila ni Teacher Ruolin palabas ng tent. Sa isang kisap mata, ang kanyang matingkad at katangi-tanging figura ay naglabas ng isang mature at kaakit-akit na kagandahan. Napahawak si Xiaoyan sa kanyang ilong, tumango at sumunod. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, lahat ng tao sa tent ay nagmamadaling lumabas. Palubog na ang araw. Ang huling maputlang-pulang ilaw nito ay tumakip sa plaza ng isang layer ng pulang carpet. Nagsisimula na ring lumamig ang mga bato at lupa matapos na lutuin sa ilalim ng araw sa isang buong araw. Nakatayo sa gitna ng plaza, paminsan-minsan ay masusulyapan ng isa ang mas maliit na pulutong sa labas. Isang sariwa at malamig na hangin ang umihip sa gitna ng plaza. Nagbibigay ng aliw kay Xiaoyu at sa iba pang kalalabas lang ng tent. Sa ilalim ng tingin ng maraming tao, naglakad si Xiaoyan sa gitna ng field at tumayo na may ngiti sa tapat ni Teacher Ruolin. Sa tuyong tinig ay sinabi niya, sana ay maging maaway ng guro na iyon. Nang marinig ito, ang sulok ng bibig ni Teacher Ruolin ay lumukot sa isang magiliw na ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang walang laman na puting kamay.
Kumislap ang berdeng storage ring sa kanyang daliri at lumitaw ang isang mahabang asol na latigo. Ang buong haba ng mahabang latigo ay madilim na asol. Sa ibabaw nito ay mayroong isang masaganang dami ng enerhiya na nag-o-oscillating. Sa pagkakahawak ng mahabang latigo, ay isang maingat na nililok ang bibig ng ahas na may malalim na naka-embed na mahiwagang bato na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Kasama ng mahabang latigo ang mga inskripsyon ng mga simbolo ng Dao Chi na nagbuga ng mahinang liwanag. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paghubog ng mahabang latigo, malalaman ng sino man na ang bagay na nasa kamay ni Teacher Ruolin ay isang magic core weapon na maingat na ginawa. Kung titignan ang banayad na aura ng sandata, kitang-kita na ang katangian ng sandata ay katulad ng kay Teacher Ruolin. Sa pamamagitan ng paggamit ng sandata na ito upang lumaban, ang lakas ng huli ay mapapalakas ng hindi bababa sa 1 o 2 antas. Ang Magic Cores ay ang mga core ng Magic Beasts na kaharap sa tuyong ngiti ni Xiaoyan. Direktang ginamit ni Teacher Ruolin ang kanyang mga aksyon para patunayan, walang pagkakataon na makakakuha ka ng 1 taon na bakasyon mula sa akin. Pinagmamasdan ng magandang babae na may mahabang latigo at nakatayong maganda sa kanyang harapan, hinayla ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig at umiling. Uy, pumili ka na lang ng armas na gagamitin. Kumakawi ang kanyang kamay, binawi ni Teacher Ruolin ang isang steel sword mula sa loob ng kanyang storage ring. Bahagyang pumitik ang kanyang daliri, ginawang itim na anino ang espada na mabilis na lumipad patungo kay Xiaoyan. Hindi gumalaw si Xiaoyan habang tinitigan niya ang metal na espada na lumilipad patungo sa kanya sa isang nakakatakot na bilis na hinayaan itong magwalas patungo sa kanya ng may matinding lakas. Ang metal sword ay halos kalahating metro mula kay Xiaoyan, bigla itong huminto at bumagsak, ipinasok ang sarili sa puwang ng isang itim na bato. Nagkibit balikat, hinugot ni Xiaoyan ang metal na espada at nilaslas ito ng walang anumang utos. Hindi pa siya natuto ng anumang sword Dao techniques kaya medyo hindi siya pamilyar sa isang espada. Dahil sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, napataas ang maitim na kilay ni Teacher Ruolin. Puno ng papuri ang magagandang mata niya. Sa ganitong uri ng lakas ng pag-iisip sa murang edad at idinagdag ang kanyang likas na talento, si Teacher Ruolin ay may premonition na ang taong ito ay malamang na maging napakalakas. Magsisimula na ba tayo? Ang mahabang latigo ni Teacher Ruolin ay tumama sa lupa sa harap ni Xiaoyan. Ang enerhiya ng tubig sa loob nito ay agad na nag-iwan ng mga patak ng tubig sa sahig ng bato. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya at nakangiting tanong. Dahan-daang tumango si Xiaoyan, mas naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ang unang labanan sa isang dadaoshi. Bagamat nagkaroon siya ng lihim na tulong ni Yao Lao, ang direktang pagharap sa isang malakas na tao ay nagbibigay kay Xiaoyan ng kaunting pressure. Habang pinapanood ang entablado kung saan magaganap ang laban, hindi mapigilan ni Xiaoyu na higpitan ang kanyang kamay sa pagkabalisa. Mahirap itago ang pag-aalala sa mukha niya. Mapangahas na tao. Ang lakas ng loob na makipaglaban kay Teacher Ruolin, isang 5-star na si Dadaoshi sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang maliit na talento, napakayabang na tao. Tinitingnan ng pag-aalala ni Xiaoyu, si Luobo, na orihinal na pinigilan ang sarili matapos makita ang talento ni Xiaoyan, ay dinaig ng selos at muli siyang kinutya. Anong sabi mo? Nang marinig ang mga salitang iyon, ang dating nag-aalalang si Xiaoyu ay agad na nagtaas ng kilay, galit na tumalikod at nagtanong. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang galit na ipinakita ni Xiaoyu ay walang epekto maliban sa pagtaas ng selos ni Luobo. Anong karapatan kailangan mo siyang punahin? Naglakas loob ka bang makipaglaban sa isang dadaoshi? Ang alam mo lang gawin ay ipakita ang mapagkunwari mong ngiti. Pero kapag may nakasalubong kang magulo, ikaw ang unang nagtatago. Naiinis ako sa ganitong klase ng lalaking may dalawang mukha. Kahit na mamatay ako, hinding-hindi kita magugustuhan. Ang mukha ni Xiaoyu ay lubos na nanlamig habang siya ay nagsasalita ng malamig. Ang kanyang walang awa at mapanghamak na mga salita ay naging dahilan upang matigilan ang mga nasa paligid nila. Sa sobrang tagal ng pagkakakilala sa kanya, hindi pa nila siya nakitang magsalita ng ganoong paraan. Ang mukha ni Luobo ay nagpalit-palit sa pagitan ng itim at puti saglit bago niya iniwas ang nanginginig niyang mga mata at tinitigan ang binata sa larangan ng digmaan. Isang nakakubli na nakalalasong puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang panunuya at malamig na boses sa labas ng larangan ng digmaan ay hindi nakaapekto sa matinding kapaligiran sa loob. Si Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Teacher Ruolin, ang kanyang katawan ay paulit-ulit na nanginginig. Alam niya na ang pag-atake ng isang dadaoshi ay lalampas sa bilis, lakas at karanasan na mayroon ang kanyang mga nakasanayang kalaban.
Kaya, maaari lamang niyang itoon ang lahat ng kanyang atensyon at titigan ang bawat minutong paggalaw ng kabilang partido at subukang hulaan ang susunod na pag-atake nito. Sandaling sulyap sa kahandaang ipinakita ni Xiaoyan, si Teacher Ruolin ay nagbigay ng maikling ngiti at ikinaway ang kanyang kamay. Tulad ng isang ahas na umaalis sa kanyang butas. Ang mahabang latigo ay nag-iwan ng malabong asol na linya sa hangin bago dumiretso pababa kay Xiaoyan. Habang dumaan ang mahabang latigo sa himpapawid, nadagdagan ang moisture sa malamig na hangin. Nang makita ang mahabang latigo na tumawid sa layo na mahigit 10 metro, nanliit ang mga mata ni Xiaoyan at dahan-dahan siyang nagpakawalan ng hininga. At manghahampasin nito ang ulo ay bigla niyang inilipat ang katawan sa kaliwa. Ang mahabang latigo kasama ang pumutok na hangin nito, ay humampas sa gilid ng damit ni Xiaoyan at tuluyang bumagsak ng malakas sa batong lupa. Isang malaking mantsa ng tubig ang mabilis na lumitaw sa lupa. Matapos iwasan ang pag-atake ni Teacher Ruolin, ang mukha ni Xiaoyan ay lumitaw na kahanga-hanga habang siya ay humakbang ng mabigat sa lupa. Pinisil niya ang kanyang katawan pagkatapos ay bumaril patungo kay Teacher Ruolin na parang araw na nag-iwan ng busog. Ang maikling 10 metro ay isang distansya na maaaring takpan sa isang kisap mata. Habang papasok na si Xiaoyan sa kanyang attacking distance gayunpaman. Isang malakas na puwersa ang dumating mula sa kanyang likod. Nagbago ang mukha ni Xiaoyan at bigla niyang ibinagsak ang sarili sa lupa. Isang kulay asul na anino ang dumausdos malapit sa likod ng kanyang ulo bago nagpatuloy sa paalang. Habang nakahandusay ang kanyang katawan sa lupa, malakas na hinampas ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa lupa. Isang malakas na dilaw na puwersa na walang hugis ang bumagsak sa lupa. Kagad, itinulak ng counterforce ang katawan ni Xiaoyan sa ere. Sa hangin. Mabilis na inikat ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Hiniram ng metal na espada sa kanyang kamay ang momentum mula sa kanyang pag-ikot at pagkatapos ihagis binaril patungo kay Teacher Ruolin. Ang metal na espada ay tumaga sa hangin. Ang itim na figure nito ay may matalas na lakas na parang pag-iilaw. Nakatitig ng walang pakialam sa metal na espada na tumatagos sa hangin. Bahagyang pinitik ni Teacher Ruolin ang kanyang kamay. Ang mahabang asol na latigo na hawak niya ay bumalik sa kanya at mahiwagang bumalot sa hangin upang bumuo ng isang asol na pader. Ding! Nang magkadikit ang metal sword at ang asol na dingding, isang malinaw na tunog ng salpukan ang agad na pinakawalan. Ang malaking pagkabigla mula sa pagkakadikit ay naputol ang espada sa maraming piraso. Pinagmamasdan ng espada na nabasag sa mahigit 10 piraso, itinaas ni Teacher Ruolin ang kanyang mamasamasang pulang maliit na bibig at ilulunsad na sana ang kanyang pag-atake nang magbago ang kanyang mukha. Ang 10 dagdag na mga sirang piraso, sa himpapawid, ay biglang dinampot ng walang hugis na puwersa at lumipad patungo sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Ang maliliit na piraso ng metal ay tumusok sa hangin at tumangay patungo kay Xiaoyan. Ang malakas na hanging humahampas ay higit na malakas kaysa sa metal na espada na ibinato at itinapon kanina. Matapos lumipad sa kalahati ng paglalakbay ang 10 dagdag na piraso ng metal, isang mabangis na puwersa ng pagtulak ang biglang bumuhos mula sa palad ni Xiaoyan. Sa welga ni Xiaoyan, maging ang dumi sa lupa ay nakakalat sa hangin. Shoo shoo shoo. Madaling nadaig ng mabangis na puwersa ng pagtulak ang enerhiya ng maliliit na piraso ng metal. Pagkatapos nito, ang 10 dagdag na piraso ng metal na ito ay biglang nagbago ng direksyon. Sa mas agresibong bilis at lakas, tumungo sila kay Teacher Ruolin na parang kidlat. Tiyak na may kakayahan ang batang ito. Nang makita kung paano magagamit ni Xiaoyan ang lakas ng isang Daozi para akitin at itaboy ang mga bagay sa kalawakan. Isang aksyon na nangangailangan ng lakas ng isang Dadaoshi, si Teacher Ruolin ay nagbigay ng isang nagulat na papuri. Ang kanyang walang laman na kamay ay mabilis na nagporma ng palad sa kanyang harapan. Ang Daochi sa kanya ay sumunod sa mga nakapirming landas ng chi at nagsimulang umikot ng mabilis. Panghinang salamin ng tubig. Kasunod ng boses ni Teacher Ruolin, isang malaking piraso ng maputlang asol na Daochi ang tumalsik mula sa kanyang palad, na bumubuo ng isang bilog na asol na salamin ng tubig sa kanyang harapan. Ang Quicken ng Water Mirror ay isang defensive Dao skill na maaari lamang mamaster ng mga nagpraktis ng water type na Daochi. Ito ay hindi isang napakataas na antas ng kasanayan, tanging si Hai Huang. Gayunpaman ito ay napakapraktikal. Sa kontinente ng Daochi, maraming malalakas na tao na bihasa sa uri ng tubig na Daochi ang maaaring gumamit ng kanilang malakas na Daochi upang lumikha ng kakaibang salamin ng tubig na ito na may kakayahang bawasan ang lakas ng isang pag-atake. Ang salamin ng tubig na mahigit kalahating metro ang kapal, naglalabas ng parehong asol at pulang ilaw sa ilalim ng papalubog na araw. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa loob ng salamin, ang lakas ng bawat piraso ay naalis sa pamamagitan ng agos ng tubig.
Salamin ng tubig. Ayun po, dito nagtatapos ang kabanatang ito, abangan na lang po ang susunod na kabanata, please subscribe, like and share, maraming salamat po. Bye Karmaki!